Ito na mga kababayan, no, wala na makakapigil oh. Ayun oh. Talagang tuloy na bukas January 13. Guys, ito na, alam mo talagang malaki yung rally dahil sa Portalet pa lang talagang nakapalibot dito sa buong Quirino Grandstand. Tapos dito makakita tayo ng mga ganitong board na pwede kayong magpa-picture. Yan, National Rally for Peace January 13, 2025. Napalaki natin. Yan, ready na. Maging doon sa Rojas Boulevard ay nagkalat itong mga portalet. Ibig sabihin talagang marami, no? Baka nga milyon, no? Dahan-dahan lang tayo para medyo matagal tayo dito sa loob. Ito guys, so nasa mas malapit tayong view ngayon. Ayan, ang laki ng stage, parang concert lang, no? Ito, yun, no? Dito to sa may bahagi ng Quirino Grandstand na. Ito. Tapos ayun no, pag dito pa mga kababayan sa taas, magkabilaan yan, portalet din. Siguro mga nasa 100 mahigit na portalet yung mga naka-deploy ngayon dito, no. Yan. So naka-ready na rin yung mga ano dito pag lalagyan ng mga speaker. Talagang ready na para bukas. At yun nga, dahil nga syempre ay gaganapin ito bukas Lunes, ay expected natin na talagang traffic niyan dito sa Maynila. Kaya nga idineklara ang January 13 na holiday dahil sa gaganaping National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo bukas dito sa Quirino Grandstand. Ayan, tapos dito makakita tayo ng mga ganitong board na pwede kayong magpa-picture. Ayan, National Rally for Peace January 13, 2025. Napalaki natin. Ayan, ready na. Ayan, so naka-ready na dito. Hindi ko alam kung siguro paglalagyan to ng media, mga camera. Ito pa. So sigurado ito yung magiging entrance. So sisilipin din natin yung pinakang looban, no. Silipin natin yung pinakang bahagi dito kung saan dito nga magtitipon-tipon ang mga kasapi ng Iglesia ni Cristo. Ito pa. Ito, nandito na tayo sa pinakang looban. Itong open grounds dito sa may Quirino Grandstand. At ready na, halos ready na, naka-set up na. Tapos yung pinakang stage makikita ninyo, ayan. So ready na rin yung stage dito, naka-set up na. Pati yung mga tent dito, ayan. So ayan, ang daming tent doon sa bandang gilid doon. So lalapitan pa natin itong pinakang main stage na pagtatayuan or pinakang ng event. National Rally for Peace. Ayan. At panigurado na hindi lang mga kasapi ng Iglesia ni Cristo ang pupunta rito, no. Maging ang mga iba't ibang taga-suporta rin na alam nyo na. Ayan. Ito guys, so nasa mas malapit tayong view ngayon. Ayan, ang laki ng stage, parang concert lang, no. Ito. Okay. So I think bawal lang pumasok dito, no. So tanong ko sa inyo mga kababayan, kayo ba, kahit ba hindi kayo Iglesia ni Cristo, pupunta rin ba kayo rito bilang pagsuporta sa kapayapaan ng ating bansa? Bilang pagsuporta sa pagkakaisa, 'di ba? Ayan, oh, ready na, oh. Ito na mga kababayan, no, wala na makakapigil, oh. Ayan, oh. Talagang tuloy na bukas January 13.
Ayan. Ito naman yung pwesto ng mga media. Nandito na rin. Ayan. At expecting natin bukas mga kapulisan. Sobrang dami niyan. Napakalaki ng stage mga kababayan, no? Tapos sigurado itong likuran na stage rin na to ay mapupuno to. Okay, so pwede palang pumasok. So try natin na makapasok dun, ano. Tara. Ayan guys, so silipin natin yung mga ginagawang pag-setup nila rito, yung paghahanda nila. Grabe, oh, pati dito napakaraming portalet. Talagang siguro mga 200 ito. Ayan, so try natin na makapasok. Pwede po sir? Lalabas po? Oh, lalabas lang po. Salamat. Okay, nakapasok tayo mga kababayan. Ito. Napakalaki. Dahan-dahan lang tayo para medyo matagal tayo dito sa loob. Dami, no? Grabe. Napakalaki talaga nito. As in. Kaya bukas nandito tayo. Naka-set up na rin yung mga tent dito. Pero pagka natikman mo, medyo mainit na. Tapos dadaanan natin tong kabila. Tayo pala. Pupuno to bukas. Yan, ready na, no? Kaya kayo mga kababayan, ready na rin tayo bukas. Ngayon naman ipapakita ko dun sa may unahan. Yan siguro yung mga tent para sa mga VIP, no? Sa mga leaders nila. Mainit na. Ito, dami na rin barikada rito. Dami na, nakabarikada na. Ang dami. Puro kulay orange.
Ayan, din tayo. Kita nyo kung gaano karaming portalet. Doon sa loob, napakarami rin dito sa labas. At sa kahabaan nitong Rojas Boulevard, napakarami rin. Ayan. Yo. So ito yung pinakang gitna na I think na magiging entrance dito. Ayan. Medyo mainit na, taasan ng sikat ng araw. Ayan o, ready na. Kaya wala na, finish na. Ito, ang iglesia naman, wala naman silang sinabi na pagsuporta sa isang politiko. Ang gusto lang nila ay ang kapayapaan. At sinusuporta nila yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na aksaya lang din ng oras ang pagsasampa ng impeachment kay Sara Duterte, no? Pero gayon pa man, syempre ito ay para lang sa akin. Naniniwala tayo na suportado din ng INC, no? Alam niyo na. Bali, araw pa ng linggo ngayon. So kapag every Sunday dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard na to, yung 3 kilometer na haba nito mula dito sa may Luneta hanggang dun sa may Quirino ay sarado po, no? And ang exclusive lang ito para sa mga nagja-jogging, mga nagra-running at mga nagbibisikleta. Kung hindi ako nagkakamali, hanggang alas 5 po yan ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Punta tayo dun sa Rojas Boulevard. Silipin natin yung kahabaan. Yun nga, meron tayong ipapakitang picture sa inyo kung saan isa rin tong parang ano din to, no? Parang rally din to ng Iglesia ni Cristo noon, na kung saan para siyang walk, para siyang ano lang, parang lakad, no? Walk for peace, parang ganon. Di ko lang kailan to nangyari, parang isang taon. Pero kita niyo naman na itong kahabaan na to ng Rojas Boulevard, maging dito sa may Quirino Grandstand, ay napuno po ng INC yan. Kaya talagang alam nyo, yung ibang mga politiko yung ibang mga politiko, grabe din yung ginagawang pagpapalambing talaga sa Iglesia ni Cristo. Kasi alam nila ang Iglesia ni Cristo ay solid na solid kung sumuporta, no? Yung pagdating sa botohan, may tinatawag silang black voting. So ibig sabihin, lahat ng kanilang miyembro, iisa lang ang binoboto. Ilang milyon na ba ang Iglesia ni Cristo sa buong mundo? Tsaka nag-originated yan dito sa Pilipinas, ang Iglesia ni Cristo. Pero ngayon, international na siya. Internationally, meron ng mga churches na may mga simbahan na sila sa buong mundo.
Kaya yung ibang politiko talagang todo ang lambing yan, lalo na kapag parating na ang eleksyon. Unang-una nilang nilalapitan talaga ay Iglesia ni Cristo. Siyempre magdidesisyon pa naman dyan yung mga pinuno ng Iglesia ni Cristo kung sino nga ba talaga yung karapat dapat, diba, na mamuno at maglingkod sa bayan ng totoo at tapat. Baka nga nabudol din sila eh. Kaya nila to ginagawa. Ang dami ng mga helicopter, no? Ano kaya ito? May mga napapakinggan na tayong tunog ng mga helicopter dito, mga nagbabantay siguro. Ayan, malapit ang magbukas tong Roxas Boulevard sa mga motorista. 30 minutes na lang. At sigurado sarado rin to bukas. At napanood ko nga sa balita na yun, sinasabi nga dun sa balita na sa Liwasang Bonifacio daw parang nililihis ng media. Parang sinasabi nila na kukunti lang yung pupunta. Ayan nandiyan na sa Quirino Grandstand ang setup. Kaya hindi kayang-kaya yan sa hindi yan kaya sa Liwasang Bonifacio kasi napakaliit ng Liwasang Bonifacio. Although yung Liwasang Bonifacio hindi mo na kailangan na magkaroon ng permit para makapag-rally, no? Pwede kang mag-rally kahit anong oras doon, walang pipigil sa'yo. Pero sigurado dito sa Quirino Grandstand na pinayagan yan na kumuha sila ng permit para magkaroon ng isang peace national rally for peace. Tsaka payapa namang rally yan. Hindi naman yan yung rally ng katulad ng mga makakaliwang grupo na nitong nakaraang buwan lang ay grabe yung ginawa nila, no? Umaga yon dyan sa may rekto, at yung mga pulis talagang tinabla nila talagang, pati mga pulis nasaktan dahil sa kanilang ginawa. Yung mga makakaliwang grupo na yan, na mga kabataan na hindi ko alam kung ano ang iisip nila, no? Kung bakit nila yung ginagawa. Noon hanggang ngayon, kahit sino maging presidente, nandyan yung mga yan. Hanggang dito abot yung Portalet, doon meron na. So panigurado pati itong Roxas Boulevard talagang diba, talagang punong-puno to. Grabe na nangyayari sa ating bansa ngayon, no? Kita niyo naman, kabi-kabilaan sa mga balita. Kung nanonood na rin po kayo ng mga balita ngayon, grabe rin yung mga kabi-kabilaang mga krimen pagdating sa mga, alam niyo na, pinagbabawal na gamot. Hanggang ngayon talagang talamak pa rin, lalong mas naging malala. Sinasabi lang nila siguro na nabawasan, pinagtatakpan nila, pero kung titingnan po ninyo talagang grabe yung sitwasyon ngayon ng ating bansa, no? Isang ikot lang tayo. Pakita ko lang sa inyo yung mga portalet dito sa may kabilang bahagi ng Roxas Boulevard.
lang natin alam no, kung hanggang saan yung bukas dito bukas, kung hanggang saan yung open. So yan, titignan natin. Bukas natin malalaman. Maghapon yan, umaga pa lang, dagsan na ang tao niyan dito. So kapag kalinggo pala, share ko lang no, kapag kalinggo sarado itong part na to ng Rojas Boulevard. So yung mga sasakyan dito yung dumadaan lahat sa may service road. Yan, kita nyo ba? Ayan o, mga portalet naka-ready na agad dito sa kabaan ng Rojas Boulevard. So ibig sabihin pati itong Rojas Boulevard talaga ma-occupy bukas ng mga tao. Ayan o, ang dami. Siguro mga nasa 300 no? Or 200 plus na mga portalet yung nakita natin dito. Or baka nga may ilalagay pa yan, hindi pa tapos. So mamaya balik tayo ditong hapon, update ko ulit kayo no mga kababayan. And syempre maraming salamat sa pagsama. At syempre suportahan natin yung kapayapaan ng ating bansa. Hindi ko lang alam no kung meron signal rito katulad nung nakaraan na Jesus Nazareno. Hindi ko lang alam kung may signal. Nung karaan translasyon ng isang araw, sarado talaga no, patay ang signal. So yun lang po no mga kababayan, maraming salamat and ingat po kayo and God bless.